What's up mga Coops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok The Legend of Lubu Chapter 3. Ang Flying General at Mapaniil na Emperador. Sa pag-umpisa ng Kabanata 3, tayo ay maglalakbay patungo sa panahon ng Luyang noong taong 189 na DC. May 1,000,000 tao ang naninirahan sa bayang ito, at mabilis itong naging pinakamalaking bayan sa mundo. Ang naging dahilan ng paglaki nito ay ang pagiging kapital ng Han Dynasty. Pero sa palasyo, kasabay ng pagkulog at pagkidlat ay makikita ang maraming pagkain na nakahain. Mayroon ding ulo ng kabayo na maaring bagong pugot lang dahil sa dugong lumalabas sa bunganga at mata nito. Sa dulo ng mesa kung nasaan ang mga pagkain ay may lalaking nakaupo at hindi pa siya ang emperador ng Han Dynasty ng panahong ito. Sa panel na ito, makikita ang isang malaking bandehado na pinapalibutan ng iba't ibang putaheng pagkain, pati na rin ng ulo at mga paa ng kabayo. At sa harap ng mga tao na nakatayo sa gilid, patuloy ang pagkain ng lalaking nasa dulo ng mesa. Maya-maya, natigilan ito sa pagkain, at makikita ang isang batang nakayuko sa di kalayuan. Ito pala ang kasalukuyang emperador ng Han na si Xian. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita si Dong Suo na nabusog siya sa kinain niya at hiniling nito ang pagbabalita ng mga naganap kay Wo Qiyong, ang talentadong tao na katulong at chief ng hukbo ni Dong Suo. Ibinalita ni Wo Qiyong na ang dahilan ng mga digmaan sa China ay ang 3 jewels. Una, ang simbolo ng political power, Xian. Pangalawa, ang kabayong kayang tumakbo ng 1,000 na milya isang araw, Red Hair. At ang pangatlo, kung gusto ni Dong Suo na sakupin ang bansang iyon sa kahit anong paraan ay kailangan niya makuha ang Warrior Jewel. Dagdag pa ni Wo Qiyong na bilang mangangabayo, kaya ng Warrior Jewel na gawing panalo ang kahit anong pagkatalo. Ang pinakamalakas sa China, ang God of War, ang pinakakinatatakutan, at ang pangalan niya ay ang Flying General, si Lu Buhousen. Nanlaki ang mata ni Dong Suo habang binabanggit ang pangalan ni Lubo. Nagulat naman ang mga tao sa paligid ni Wo Qiyong, at sinabi nito na nakakahanga talaga ang pagtitig ni Lubo. Nagsalita si Dong Suo patungkol sa pagmamayari niya kay Xian at sa Red Hair, at inabot nito ang ulo ng kabayong nasa harap niya. Pinanggit rin niya ang pangalan ni Lubo, at sinabi niya na oras na para ariin din ni Dong Suo si Lu Buhousen at kinagat nito ang mata ng kabayo. Pagkatapos pangakuan ng proteksyon si Xian, si Dong Suo na ang naging emperador ng Han, at nahawakan niya ang kapangyarihan para pamunuan ang malaking hukbo ng Luyang. Nang mga panahong iyon, sinasabing siya ang pinakamalapit na nakapagbuklad ng China, at mabilis na nakakuha ng malalakas na mandirigma para lumaki pa ang kanyang kapangyarihan. Sa isang banda, makikita si Dong Suo na nakasakay sa isang gahiganting sakayan na hinihila ng 4 na kabayong magkakatabi, at sobra-sobra ang pagpupursigi ng mga kabayong mahila ang sakayan na halos maglabasan ang kanilang mga mata. Kasama ni Dong Suo si Wo Qiyong sa sakayan at sinabi nito na pakiramdam niya ang pangalan, The Flying General, ay mukhang eksaherado. Ayon kay Wo Qiyong, ay hindi pa niyuyuko ni Lubo ang kanyang ulo sa kahit sino, at kahit kanino ay hindi pa ito natatali sa kahit sino, at madali siyang nakakagalaw sa lugar ng digmaan na para siyang isang lumilipad na dragon. Kaya tinanong ni Wo Qiyong kung kaya ba ni Dong Suo na itali ang isang Furious Dragon. Sinabi ni Dong Suo na para makakuha ng magandang spoil sa digmaan, sa sandaling malagyan ni Dong Suo ng tali sa leeg si Lubo, siguradong wala na magagawa ang Flying General kundi tanggapin si Dong Suo bilang kanyang Panginoon. Sa madaling salita ay hahanap si Dong Suo ng paraan para makontrol si Lubo, dahil kung gusto ni Dong Suo na sakupin ang buong mundo, kakailanganin niya ang dragon at ayaw niya na makagat ng dragon ang kanyang leeg. Bigla naman tinanong ni Dong Suo si Wo Qiyong kung tatangkain ba niya na tirahin ang kanyang leeg. Di rin naman sumagot agad si Wo dahil natawa na si Dong Suo. Nakarating din sila sa isang lugar na maraming bangkay, at sinabi rin ni Dong Suo na malapit na sila kahit mukhang nakakatakot ang lugar na iyon. Tinanong ulit ni Dong Suo si Wo Qiyong kung nakita na ba nito ang nasa harapan nila, at dagdag pa nito ay mukhang nasa loob na sila ng Dragon's Nest. Dito ay maraming mga bilog na batong magkakapatong at takang-taka si Wo Qiyong sa kanyang mga nakikita. Maya-maya ay may lalaking nakatayo sa di kalayuan na may mga bato sa paligid niya. Dito na nakita ni Dong Suo at Wo Qiyong si Lubo, na pinagsasama ang ilang piraso ng mga bato, at habang nakamasid ang dalawa ay nakita nila ang Flying General na inihagis ang bato paitaas na parang sobrang gun lang nito. Napatitig si Wo Qiyong kay Lubo, at namangha sa ginawa nito. Pinaramdam din nito ang kanilang pagdating, at sinabi pa ni Wo Qiyong ang gusto nila mangyari na nais ni Dong Suo na umanib sa kanila si Lubu, at magbibigay sila ng halagang 10,000 wushu, 200 piraso ng silk, at 20 na mga hiyas kapag tinanggap ni Lubo ang posisyon ng pagiging general.
Sumagot naman si Lubo na dapat na silang umalis. Hindi naman inakala ni Wokiyong natatanggi ito, kaya inulit niya ang pagkuha ng interes ni Lubo, sa pamamagitan ng pagtanong kung meron ba siyang gusto na kahit ano maliban sa inaalok nila ngayon. Inulit lang ni Lubo ang kanyang sinabi, na dapat na silang umalis. Tinabi pa ni Wokiyong na kahit may makuhang mas magandang proposisyon si Lubo, ay si Dong Suo pa rin ang magiging sunod na gobernador kaya dapat siyang maging kapanalig nito, na maaaring kunin nilang dalawa ang China ng magkasama, kaya hindi pwedeng pabayaan ni Lubo ang oportunidad na ito na mawala. Dito na napatayo si Dong Suo, at sinabi nito na mukhang nakakalungkot na sa lakas na taglay ni Lubo ay maaaring nababagot na ito, na parang nasa purgatory na nag-aapoy sa loob niya ng ilang buwan o taon, at makikita natin na napaluhan na si Dong Suo sa mga pinagsasabi niya makuha lang si Lubo. Bumaba sa sakayan si Dong Suo, at sinabi pa niya na maraming malalakas na nilalang sa mundo, kaya hindi ba gusto ni Lubo na makalaban ang mga ito. Nakatalikod si Lubo, at dahan-dahang umikot ito at humarap kay Dong Suo. Habang sinasabi nito na siya lang ang pinakamalakas sa mundo, dagdag pa ni Lubo na ang iba ay mahihinang nilalang, at siya lang ang malakas sa langit at lupa. Napangiti si Dong Suo, at dahan-dahan siyang lumapit kay Lubo. At nang makalapit siya sa Flying General ay sinabi niya kay Lubo na ganun din ang tingin niya sa lahat. Nagtinginan pa sila, at maya-maya ay tinalpak nito ang kanyang kaliwang kamay sa pisngi nito at sinabi ni Dong Suo na gusto niya matikman si Lubo. Maya-maya ay tinitigil lang ni Lubo ang kaharap niya at itinaas nito ang kanyang kamao. Bigla niya sinapak sa mukha si Dong Suo, na paatras naman ang ulo nito sa lakas ng normal na suntok ni Lubo, at ang itsura ni Dong Suo ay napaliyad. Maraming dugo ang lumabas, at maya-maya ay bumalik sa pagkakatayo si Dong Suo. Idinura nito palabas ang tatlo sa kanyang ngipin at napasigaw ito ng masarap. Itinaas naman ni Dong Suo ang kanyang kamao, at sinabi niya kay Lubo na oras namang matikman ni Lubo ang kanyang ganti. Tinuntok naman ni Dong Suo si Lubo at napaatras ang ulo ng Flying General. Mabilis na nakabawi ito, sabay ngumiti, at sinabi niyang magaling ang nasa harap niya. Maya-maya ay tinanong ni Lubo kay Dong Suo kung may malakas sa mundong ito, at pagkatapos ng ilang saglit na pagtititigan ay nakabumisnis nitong isiniwalat ni Dong Suo na may mga malalakas na tao sa ibabaw ng mundo. Hindi nagsalita si Lubo ng ilang segundo at naglakad na papalayo si Dong Suo. Pagkatapos ng ilang segundo ay sinagot rin siya ni Dong Suo na ito ay si Sun Jian, ang matapang na tigre ng Jiangdong. Nagulat si Wokiyong sa tinura ni Dong Suo at naisip niyang magandang panoorin ang laban na iyon, sina Lubo at Sun Jian, ang galit na dragon at ang matapang na tigre. Napatanong sa sarili si Wokiyong kung sino kaya ang mananalo sa labang iyon. Maya-maya ay ngumiti din si Lubo dahil sa sinabi ni Dong Suo. At dito na nagtapos ang chapter mga kakops, sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin, malaking tulong po ito sa akin, maraming salamat po. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata.